pala sa personal. Ikaw napakabalero mo pala. Matapos ang isang taong pag-uusap online, mas lumalim ang relasyon nina Aki at Jasmine. Naman, Daddy. Natanggap ko na. Isang PWD, si Aki. Paano po ba nagsimula po ito? Well, initially kasi, nag-meet sila online. So during dun sa conversation nila, nagkaroon sila ng palagayan ng loob, which eventually na nagkameron sila ng online relationship. Saan mo gusto pumunta? Lingid sa kaalaman ng pamilya ni Aki, nakikipagkita na pala siya kay Jasmine. Sa tuwing siya po ay may kausap o siya po ay hawak po yung kanyang cellphone, ano po yung mga pag-uugali na inyo pong napansin na nagbago po sa inyo pong anak? Unang-una, yun nga, dati nakita ko siya masayahin, nagti-TikTok lang siya. Yun yung habit niya lang talagang TikTok. Tapos sa amin, sa lamuha, masayahin siya. Talagang lahat ng pabor sa pamilya. Iniisip niya laging sa pamilya. Tulungan niya kami. Bakit ba hindi ka sumasagot? Hanggang sa pag-uusap ng dalawa online, mas lalong naging mapanghas. Dahil si Jasmine, nagpadala raw ng mga litrato na kita ang sensitibong bahagi ng kanyang katawan. Jasmine? Sorry, Daddy. Medyo natagalan ang pagbabayad ko. Bakit ganyan yung suot mo? Ang init kasi dito eh. Teka, saan ko lipon to? Ang ganda mo talaga, Mami. Thank you, Daddy. Do you think I'm sexy? Eto. Sexy pa rin ba? Ayon sa investigasyon ng mga pulis, may pagkakataong nagpadala rin ng sensitibong litrato si Aki kay Jasmine. Initan. Samahan mo kaya ako dito? Sige na nga. Wow. Ang sexy naman ng daddy ko. Tanggalin na rin yung shirt mo. Ang hindi alam ni Aki, isa pala itong patibong. Sexy mo, Mami. Sa sipat niyo, ma'am, gaano na kalala yung pagmamanipula na ginawa nitong suspect natin dito sa ating biktima? Malala kasi, you disregard your parents. Kung hindi lang siya napigil, it could lead to other things pa. Bukod sa mga luhong hinihingi ni Jasmine, tiniruan rin niya si Aki na mangutang sa mga online lending application para ibigay sa kanya ang pera. Ano ba yung mga bagay na kanyang hiniling mula po dito sa ating biktima? Pera, sir, tapos yung laptop, sir, nga na niloan dun sa online, sir. Nung wala nang maibigay itong special child na victim, sir, and then kinakailangan nga raw ng ganyang gadget, tinuruan niya, sir, na mag-loan dun sa lending apps na yun. At napagbigyan nga, sir. Nakuha nga yung laptop, sir. Oo, sige. Sige, mamaya na lang. Halos maubos na raw ang sweldo at pera ni Aki dahil sa mga hinihingi ni Jasmine. Wala pa. Binubuhos mo sa tao ng minamahal mo lahat. Parang ilalaban mo kung kaya pa ba ipaglaban o hindi na. Pero yun pala, nung panahon na yun, Parang namatay na mismo, parang talo. Napansin na rin ng kanyang pamilya ang pagbabago sa ugali ni Aki. Nakakamot mo na naman yung ulo mo. Problema ba, anak? Wala pa. Baka pwede makahingi ng kahit 500 lang po. Pamasahe ko po sana sa trabaho bukas. Di ba kasi sweldo mo lang? Saan napunta yung pera mo, anak? Napapaggastos po kasi. Tsaka napapagala po. Sige. Eto, anak, ha. Tipid ka, ha. Salamat po, Tay. Sa kwento po nung parents po, ayun nga po, nag-iiba na raw yung attitude. Parang stressful na yung, yung mga araw niya. Kinukulit sila sa panghihingi ng pera, which is di naman talaga ginagawa dahil nga alam may ipon. Mukhang parating abordo anak mo, ah. Kaya mo siya.
Di ba yun naman ang gusto niya? Yung makapag-desisyon siya sa sarili niya. Nag-aalala lang kasi ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Kaya naman ang mga magulang ni Aki nag-alala na rin sa mga ikinikilos ng binata. Hanggang sa isang araw, si Aki bigla na lang hinimatay. Anak! Nangyari sa'yo, anak! Okay ka lang, anak? Alalayan mo! Anak! 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 Ano kaya ang matutuklasan ng mga magulang ni Aki sa kanyang cellphone?